Okay, so another day, another build guide na naman. This time, mabilis ang setup lang ng Marlin Spears build. Ito, okay ito sa PvP since maganda-ganda yung damage output niya. Pero yun nga, more on glass cannon setup to kasi hindi siya gumagamit ng shield dahil naka two-handed spear siya. So tara, umpisahan natin sa stats. So sa stats, minax out lang natin yung strength para sa physical attack. Naglagay tayo ng Agi 89 para sa attack speed since yung Pierce nga is based sa attack speed mo yung global cooldown niya. So naglagay tayo ng 89 na Agi. Then Dex 30. Binase ko lang to para ma-hit ata yung 400 attack speed. And yung Dex kasi is may additional attack speed din yan. And small amount of attack speed bonus. Plus, meron din tong onting physical attack. So, binalance out ko lang. And mahal kasi yung stats sa Agi since 89 na. So, 11 na yan kada dagdag. So, para mas min-max lang natin, naglagay tayo ng onting dex. Dito na natin hinugot yung ibang attack speed na kailangan natin. Then, siniro out lang natin yung points. Naglagay tayo ng isang lock. Then, sa equipments, eto. Sa weapon, naka Marlin tayo. Ayan, Marlin. Ito okay ito sa PvP since meron siyang effect na Refine plus 15, Swordfish Pierce deals additional P damage multiplied by 100% against demi-human monsters. So sa ngayon, hindi pa natin ito ma-maximize dahil plus 15 effect nga siya. Pero once na ma-plus 15 mo yung weapon mo, mas magiging solid yung damage output nito. Then sa armor, rider set lang. Baka malito kayo nakalagay Wind Fury. Sa update kasi yan. Yan na yung nakalagay na pangalan ng rider set. Pero yan, para lang yan sa attack speed. Since naka 200 spear tayo and hindi gumagana yung sword quicken, medyo mahirapan tayo i-hit yung max attack speed dito. Kaya nag-rider set na lang muna tayo. Then sa accessories, naka-2 brooch. Para nga ma-hit natin yung attack speed na kailangan. Siguro kahit around 410 or 400, okay na yan. Then, the rest, ano na lang natin sa concentration potion and sa FS tsaka bard natin. So, yan, 2 pirasong brooch. Pero kung sakasakali namang may hit mo yung max attack speed nang wala nito, pwede ka naman mag Nile Rose para sa additional damage output. Then, sa skills, sa first job, level 9 bash, kumuha tayo niyan kasi nga gumagamit tayo ng bongon card dito sa setup na to. Nagbobongon card tayo para lang sa additional utility lang para kasi yung bongon card nakakapag-trigger rin niya ng fatal blow eh. So meron tayong instant chance. Pero pwede namang hindi ka magbongon. So kung hindi ka magbobongon, pwede mo namang i-distribute yan sa ibang skills katulad yan, endure, ganyan. Or, Magnum Break. Wala man tayo gano'ng kailangan din dito sa first job. So, ayan, nilagyan ko na lang level 9. Then, the rest, katulad yan, nagagay tayo level 1 Endure para sa concentration. Ang kailangan lang naman is makuha natin yung 40 skill points para ma-open natin yung second job. So, sa second job, level 1 Riding, level 5 Cavalry Mastery, level 10 Spear Mastery, then level 10 na Pierce. Ito kasi yung pinaka main damage skill natin. And ayan, makikita nyo yung global cooldown subject to attack speed. Kaya tayo naglalagay ng Agi tsaka ng attack speed stats. So, mas mataas yung attack speed mo, mas mabilis yung pag-cast ng Pierce. Kaya natin laging minamax out yung attack speed stats natin. Then, level 1 charge, pang chase lang. Tas level 5 Sturdy Strike, level 5 Lion's Roar. Ito nagamit din naman to kasi nga nag-auto-proc yan pag ina-atake tayo. Then level 3 Iron Will para additional survivability lang. Pwede rin natin gamitin tong Sturdy Strike since naman yan, gumagana naman yan kahit spear. Ima-manual cast lang natin if ever need natin ng additional damage reduction. Then sa Trans Second, level 10 Concentration. Level 5 Head Crush para ma-open natin yung Joint Beat. Then level 10 Joint Beat para sa additional damage output. Level 10 Aura Blade, damage din yan. Then level 5 Berserk. Ito pinaka okay dito kasi once na mag-Berserk ka at naka-spear ka,
maapektuhan, madidecrease niyan yung ano mo Fixed CT tsaka Global CD. So, ladong bibilis yung pierce natin. So, ni-level 5 natin yan para sa mga additional HP, additional attack, additional GCD. So, hindi na tayo kumuha ng Rune of Fate. Yan, since pwede rin naman, pero kaya naman na ng Panacea. And hindi naman tayo frontline talaga dito. Ang ginagawa natin dito is yung sundot-sundot lang pag may nakita tayong squishy target. So, sa ngayon, hindi ko muna nilagyan. Nilagay ko na lang muna sa ibang stats. Yan, offensive stats ko. Pero pwede naman kayo magbawa. Siguro, kunyari sa joint beat para malagyan nyo yung Rune of Fate. Then, sa Infuse ng Divine Armament. Sa weapon, i-pry nyo lang yung Strength. Pwede rin kayo mag-Agility para sa attack speed. Then, ignore P-Dep. Tsaka Physical Attack. Yan, additional Physical Attack na 50, 1 to 50. Yan yung prio nyo para sa additional damage. Then, sa armor, flat P-Dep, M-Dep. Max HP na flat and max HP %. Yan, yung tatlo, yung apat pinaka-okay yan. Pero pwede rin naman kayo kumuha ng VIT. Then sa shoes, flat P-Dep, M-Dep. P damage, M damage reduct. Tapos yung P-Dep, M-Dep percentage yan sa baba. And okay yan. Sa mantle, same lang to ng armor. P-Dep, M-Dep flat. Max HP flat. Then max HP %. Tapos pwede rin kayo kumuha ng VIT. Additional survivability rin yan para hindi tayo ma-one hit if ever na da-dive tayo. Next is sa enchants. Sa weapon, accessories, melee boon para sa additional damage output. Sa head, superior physical attack para sa additional attack stats mo. Sa face wear and mouth wear, improve P-Dep para kahit paano may onting defense ka. Sa armor, vitality boost, additional survivability din. Then mantle at anti-M damage. Shoes, anti-P damage. Then sa backwear, tsaka costume, superior physical attack lang din para sa additional attack stats mo. Nga pala dito sa head tsaka backwear, if kaya nyong kumuha ng substats na agi, pwede nyong kunin yan dyan. Since yun nga, medyo mahirap i-max attack speed tong build na to dahil wala tayong spear quicken. So, kakailanganin natin yung mga agility na yan para ma-max out natin yung attack speed. Then next is yung cards. So, sa weapon, Preoni, Illusion, then dalawang Skill Worker or dalawang Hydra or pwedeng mix kung ano lang yung meron kayo. Sa armor, pwede kayo mag Cornutus, lalo na maraming Whitesmith ngayon sa PvP. So okay yun, Cornutus. Sa cloak, dalawang Baphomet Junior para lang sa additional agility. Sa boots, Illusion Card Moonlight and yung MVP na binigay sa atin ng ML, additional move speed yan para if ever may chine-chase tayo. Sa accessories, pwede kayo magbongon or pwede kayo mag-swift mantis. So, if ever nahihirapan kayo i-hit yung 500% attack speed, go for swift mantis since meron siyang agility tsaka P damage increase. Then, punta tayo sa headwear. Card. Headwear. And dito, pwede kayo mag-double cramp para sa additional damage output. Pwede rin naman kayong Illusion Orc Hero para sa additional VIT or Leb All Mai para sa additional reduction sa fire. Then sa face wear, ang pinaka-okay dito is ito, Goblin Puppet card, dalawa para sa additional damage output. Then sa mouth wear, dalawang Doppelganger Puppet 2. Yan, additional reduction yan against medium. Sa back wear, idepende nyo na siguro sa mas madalas yung nakakalaban. So, kung mas madalas is physical class, go for Drake. If mas marami namang magical class, pwede kayong mag Golden Thief Bug. Then sa costume, syempre, Baphomet Puppet. Okay, next is yung medals. So, dito i-prio mo lang yung Bravery, tsaka yung Heroism, since yan yung nagpapataas ng damage output mo.
hindi na tayo naglagay ng Charm tsaka Tempest kasi most of the time iaasa na lang natin yung survivability natin sa mga support class natin, and ang pinaka goal natin is mapatay agad yung pinaka target natin. So ito, Bravery tsaka Heroism. Then sa mount, sa traits, pinaka okay dyan if magpo-full Marlin build kayo, Brave tsaka Charisma para sa physical attack tsaka physical damage increase. Then sa Barding, ganun uli, balance out nyo lang para ma-maximize nyo yung paggamit ng resources nyo, since yun nga, tumataas yan every time na nagle-level tayo. Tumataas yung required na materials every time na nagle-level tayo. So, i-balance out nyo lang. Tapos, upgrade nyo sila isa-isa. Okay, next is yung feathers. So, dito naka-standard build lang tayo. Space, time, date, tsaka sky, tsaka valor para sa additional strength. Then, itong apat na gold is para sa additional ignore PDEP natin. Since yun nga, damage class, full glass cannon build, kailangan natin ng mataas na ignore PDEP stats. Then sa defensive, kayo na bahala. Pwede rin kayo dito maghalo na lang ng mga parang justice, ganyan. Justice ba yun? Yung may additional attack. Wait, tingnan natin. Ayan, justice or non-truth. Nasa inyo na yan. Ito kasing feather ko ng defense. Nagagamit ko rin to sa sturdy strike. So, nakaganyan yung setup. Okay, dagdag ko na din pala yung auto setup nung build ko. Ayan, nakalagay lang is yung pierce, yung aura blade, tsaka yung concentration sa auto settings. Then the rest manual na. Nagmamanual ako ng sturdy strike para if ever dadive ako, gagamitin ko muna yung sturdy strike pang additional reduct lang. Then saka ako mag-i-spam ng pierce. Then Lion's Roar if ever kailangan ko na slow. Ayan, nilalagay ko rin yan sa manual. Tapos, Berserk, manual din yan. Concentration, naglagay ako sa manual kasi, yun nga, para siyang additional endure mo since nag-a-apply nga si concentration ng endure. And yung mismong endure kasi is matagal yung cooldown sa PvP. So, ayan, nilagay ko si concentration, si endure, then head crush, nilagay ko lang yan. If ever siguro may target kang mataas yung agi na class, yan, kunyari, archer, pwede mong gamitin yan. Okay, so yun lang naman yung pinaka-build. Natakal naman na lahat. Stats, skills, equip, enchant, feather, mount, pet. Siguro lagay na lang uli ako ng sample vid nung mismong build. Pero mas okay kasi itong setup na to sa Dimension Drill eh. Pero katuwaan lang, ginamit ko siya sa EO last time. So, ayan, share ko na lang din yung mga clips ng EO namin. Tatay, fire, water. Testing fire. Yung water kasi, pipit din yun. Ay, gagi. Meron din dito sa, sa wind. At least, sa fire, maganda. Sa fire, maraming nag-aan. Ay, kick wave! Pero mga pa. Asan na, tol? Nasa wind kami, nasa wind. Asan yun? Yung Number two? unang 1, sabay papuntang, yung usual na dinadaanan natin. Pero anong ano kayo? 1 pa rin kayo? Nasa 1 kayo? Oo, First nasa pa kami. rin. Uy, Ayan, nananalo tayo. Okay, sir. Nakuha ito. Kunin natin. Kung ba si Child of Earth? Child of Earth. Uy, dami na itong kalaban. Dami. Tara, laban na to. Dito pa lang, laban na yan. Oo. Palag. Tulak. Laban na yun. Preso naman Natutulak dyan. na. Ito, dito. So na, farm. Tara. Ayan, forward. Forward. Paparmin na natin yan. Tara, unahan na. Push Wala pa forward. tayong bounty kahit isa.
Uy, dami kalaban. Oh, Tulungan, no, tara, no, tara, no, tara, no. tara. Tulak! Yun yung pari yun ah. Patay mo, patay mo, patay mo. Nice. Uy, pagtulungan lahat. Pagtulungan na yan, oh. Mayroon sa likod, na sandwich tayo. Aray ko, sumabog ako. Sandwich, sandwich. Ang lambot.